good morning ka-work, ka-business, and ka-partners all over the world. Welcome back to my channel. This is Jin Juana Patindol. So, kung inyo nasubaybayan ng ating pag-upload sa ating mga nakaraang videos, pinag-uusapan natin ng SSS West Plus, dividend rate, terms and condition, lock-in period, single account. So, this time, ganun pa rin ang ating pag-uusapan. So, ano nga ba ang kaibahan ni West Plus kaysa ni MP2? So, nasabi ko sa una na kay MP2, ang bawat individual pwedeng makakaroon ng laddering account or multiple accounts. In West Plus, only single account as long as you have the maintaining balance of 500 kasi nga yun yung ating minimum requirement na magkaroon siya ng maintaining balance. Parang ganoon din sa bangko, 'di ba? Ang mga bangko mayroon ding mga maintaining balance. So, nito naman sa ating West Plus, kailangan lang siya magkaroon ng maintaining balance para tuloy-tuloy ang ating pagsisave sa ating West Plus account or West Plus saving investment. Unlike sa MP2 na kailangan natin magkaroon ng 5 account. Tapos, every 5 years, dapat mag-mature. So, ito naman, tuloy-tuloy lang basta meron lang siyang masasabi natin considering as 500 as maintaining balance. So, ipapaliwanag natin dito na ang purpose po sa ating pag-iipon ng ating SSS West Plus is lifetime po siya na karagdagang pension. At the same time, malaking malaking party po siya ng ating paghuhulog ng ating pag-iimpok or sa ating pag-i-invest dahil nga mas malaki ang return. Kung inyong napapansin, first time po silang nag-declared ng 6.9% kay SSS West Plus. Nag-declared po sila February 2024. So, ang dinideclared po nila na dividend is 2023. So, yun po ang congratulations sa lahat ng ating mga SSS West Plus investees or investors or investment dahil nga kumikita po kayo ng 6.9% sa ating dividend yield or dividend income sa ating paghuhulog or sa ating pagpa-participate ng ating SSS West Plus. Good news to hear, di ba? So, sino bang magbibigay ng 6.9%? And take note this is tax-free. So, ngayon naman ipapaliwanag natin ang konting disclaimer lang din ulit na discussion when it comes to predeterminations and contracts and terms and conditions and sinasabing laddering accounts or multiple accounts compared to single accounts. So, dito naman, merong sinasabi dito na kapag nakaisang taon ka sa iyong paghuhulog, tapos gusto mong kunin ang pera, so 60% lang ang makukuha mong dividend yield. Take note 1 year. Pag second year, 70%. Pag third year, 80%. Pag fourth year, 90%. Kapag 5 years, 100% mo siyang makukuha. Pero sa sinasabing pre-terminate, mayroon po tayong scheme. 60, 70, 80, 90, and 100. Compare natin sa Pag-ibig MP2, they call it pre-terminate. So, bakit pre-terminate? Dahil nga may mga charge lang, kulang charge na ikakatas dahil nga hindi natin natupad ang ating agreement. So, dito naman kay West Plus, 60, 70, 80, 90, and 100% natin siyang makukuha. Depende sa ating pangangailangan. Pero dito sa SSS West Plus again, single account lang. So, pwede natin i-pull out ang ating contribution as long as magtira po tayo ng 500 considering as maintaining balance.
So para po hindi mag-close ang ating account, para tuloy-tuloy-tuloy pa rin at saka tuloy-tuloy-tuloy pa rin tayong makapaghulog, makapag-ipon at makapag-savings ulit. So kung bago pa po kayo sa aking channel, paki-follow, paki-like, paki-share, and don't forget to click the notification para mas magiging updated pa po kayo sa ating mga susunod na video. So dito, pinapaliwanag natin isa-isa kasi nga kung ang Pag-ibig MP2 nagde-declare po sila ng 7.03, so dito naman 6.9. Thank you for watching. Stay safe, God bless, and bye-bye.